Guys, napakagandang langit. Diba? Napakagandang langit. Pero ang init ngayong panahon dito sa Macau. Napakainit guys. Yan guys, nandito ako sa isang park dito sa Macau. Maganda dito. Ito. Yan, comment lang sa mga may alam dito sa park na to. Yan. Ito. Yan. Siyempre, nag-iisa lang tayo. Ayan, thank you so much guys. Sasagutin lang natin yung mga nagtatanong sa atin, nagko-comment na mabilis daw ba maghanap ng trabaho dito sa Macau. Ayan, sasagutin lang natin. Kasi marami nagtatanong. Ayan, marami din nag-ano na mahirap daw. Ayan, visa experience ko guys. Mahirap talaga. Mahirap kung isipin mo yung hirap. Pero ako kasi lagi akong positive noon eh. That time. Lagi akong positive. Yung hindi ako nag-iisip ng negative. Lagi ko iniisip na makakahanap ako. Kasi kung yun lagi yung itatatak mo sa utak mo na makakahanap pa ng trabaho, kaya ko to. Yun talaga yung magiging outcome guys. Yun yung magiging outcome ng result. Kasi magiging positive lagi yung result nun eh. Pero kung negative lagi iniisip mo, negative talaga yan. Hindi ka makakahanap. Kasi nga, mahina yung loob mo. Dapat pag pumunta ka ng Macau guys, malakas yung loob mo, handa ka, at prepared ka. Handa na nga, prepared pa, di ba? Talagang, iano mo yung sarili mo, i-train mo. Bago ka pumunta ng Macau, harap ka sa salamin. O sabihin mo, kaya ko ba? O, siyempre, sasagot yung sarili mo, kaya mo yan. Siyempre, kaya mo, kakayanin mo kasi yun ang gusto mo eh. Diba? Ganon. Kasi kung kung pagharap mo sa salamin, mahina ang loob mo, huwag ka na tumuloy. Kasi hindi ka pwede dito. Diba? Ayan, shoutout sa mga mandirigma na nag-Thailand. Guys, huwag kayong mabahala kasi pagbalik nyo may trabaho na kayo niyan. Ganun lang, kung na-failed ka ngayon, pagbalik mo may trabaho ka na niyan. Hindi, sabi nga doon sa Bible, hindi lagi maulan, di ba? Tama naman, hindi lagi maulan. Darating ang araw, di ba? Ganun. Ngayon kung maulan, next day araw na, di ba? Ganun lang. Ganun lang ikaw kung di ka man nakahanap ngayon. Pagbalik mo, may trabaho ka na niyan. Ganun, may mga bagay ka lang na hindi mo nagawa. May mga pagkukulang ka doon habang naghahanap ka ng trabaho. Ganun guys. Ako, dito ilang beses na akong nawalan ng trabaho, naghanap ulit, nawalan ng trabaho, nakahanap. Ganun lang. Kasi guys, yung mga sinishare ko is business experience ko, mga ginagawa ko nung naghanap ako ng trabaho. Yun yung sinishare ko sa inyo. Diba? Pinili ko mag-Macau, pumunta ng Macau dito kasi nga iniisip ko kasi yung sa Pilipinas, pag nag-apply ka pa abroad, napakahirap. Diba? Kung sa Pilipinas, doon talaga sa Pilipinas, legit yun. Na paglabas mo ng Pilipinas, OFW ka. Diba? Paglabas mo ng Pilipinas, nag-process ka sa sa OWA. Diba? Paglabas mo, kaso nga lang guys, alam mo naman sa atin sa Pilipinas, sobrang standard. Diba? Sobrang standard. Kasi, isipin mo na lang ha, dapat pag punta ka ng abroad, college graduate ka, sa Middle East, hindi masyado mahigpit. Kahit high school ka lang, mga sa bahay yun ha. Pero kung mag-apply ka ng ibang trabaho, like cleaner, sa ibang bansa, sa hotel, nako, ang hirap yung standard ng Pilipinas. Ang hirap natin maabot. Dapat magaling ka mag-English. Dapat may placing personality ka kasi sa hotel ka mag-apply room attendant. Dapat pasok ka doon sa height standard. Dapat yung physically fit ka, tingnan, tapos may medical pa. Nako.
Tapos yung interview, ang daming interview mong pagdadaanan. May first interview, second interview, 'di ba? Ang daming pagdadaanan, guys. For example, sa medical, di ka pumasa, 'di ba? Hindi ka pumasa kasi nga may ano yung sa baga mo. Isa na 'yon na isa na 'yon na para ano, isa ng ano 'yon, dahilan para hindi ka magtagumpay na gusto mo mag-abroad. 'Di ba? Ganun. Ano pa yung mga dahilan na hindi ka matuloy sa abroad? Hindi ka pumasa sa interview, nakapasa ka sa first, sa second, nakapasa sa third, bugsak ka. 'Di ba? Useless lang. Tapos doon naman sa hindi ka pumasa sa ano, sa placing personality, bagsak ka. Kasi hindi ka nagustuhan, hindi pasok yung ano mo. Tapos sa height, hindi ka rin pasok. Nako, ang daming ano natin pagdadaanan sa Pilipinas. Tapos sa ano, medical, bagsak ka kasi may ano daw yung baga mo. O kaya may almoranas ka. Kaya pag dito ka sa Macau, guys, wag nyo nadalin yung standard sa Pilipinas kasi dito sa Macau is iba na yun. 'Di ba? Iba na yung Macau, yung mga standard natin sa Pilipinas is hindi na yun katulad dito sa Macau. Wala yan. Kung wala kang placing personality dito sa Macau, pag dito ka nag-apply, wala silang pakialam. Yung inaano nila dito is kaya mo magtrabaho, yun lang. Diba? Yun ang kagandahan dito sa Macau. Sa Macau, guys, hindi naman mahirap maghanap ng trabaho. Mag-diskarte ka lang. Sabi ko nga, ang dami kong binibigay na mga tips sa inyo na kung pupunta ka ng Macau, mag-apply ka dito, maghanap ka ng trabaho, is hindi lang dapat doon sa mga, kasi may mga agency dito, guys, na pwede mong applyan. Huwag ka lang doon lagi sa mga agency mag-apply. 'Di ba? Mayroon mga ano dito, mag-apply ka din online. Ayan, may mga upload ako dyan sa online, sa playlist ko. Tingnan mo, online application sa Macau. Ayan, tingnan mo yan dyan. Tapos, pwede ka rin mag-apply dito sa mga restaurant. Ayan, maglagay ka lang ng mga experience. Basta damihan mo experience dyan sa CV mo. Wag mo na kasing, mostly kasi pag nandito ka na sa Macau, ay maraming tatanong sa idol, baka hanapan ako ng certificate of employment. Walang ganun dito. Hindi ka hanapan ng certificate of employment kasi dito Pilipinas. Yung lagi kong sinasabi, wag nyong dalhin yung Pilipinas dito sa Macau kasi Macau na to. Guys, please lang, wag nyo nang, yung mga, ang daming mga followers natin dito na late sa interview. Pag nalit ka sa interview dito, guys, sa Macau, wala na, tapos na, maghanap na sila ng iba. Sabi ko, yung Filipino time is hindi na yan uubra dito sa Macau. Kasi tayo, pag sinabing call time is alas 2, darating tayo 2:30, alas 3. Hindi yan uubra dito, guys. Kaya pag nalit ka sa interview, huwag ka na tumuloy kasi hindi na yan pwede. Sayang. Saka interview dito, guys, pag may interview ka, ikaw lang mag-isa niyan, wala kang kasama. Kasi sureball na yan na ikaw yung kukunin kasi sa dami ng nagpasa doon sa company na yun, swerte ka, ikaw yung kinuha, 'di ba? Kaya sureball na yan, huwag ka nang huwag kang magpalit pag may interview. Kung tawagan ka ngayong gabi, you have interview tomorrow, ganitong lugar, ganitong oras, yung place, guys, puntahan mo na. Hanapin mo na ngayon pa lang para pagka kinabukasan is alam mo na, hindi ka na maghahanap. Unlike na hindi mo hanapin tapos yun pa naman sakit ng Pilipino. Kung kailan nandun kung kailan yung oras na, saka lang maghahagilap. Di ba? Yung isa kong followers, alauna yung ano niya, alauna yung interview na alas 12, pumunta siya. Hinahanap niya pa yung lugar kung nasaan. Nalit siya. Dahil lang doon, sabi ko, pwede mo naman hanapin ng gabi, puntahan mo yung lugar na yon. Para kinabukasan kahit alas 12 ka na umalis, at least alam mo na yung lugar. Wala ka pa namang ginagawa di ba? Bakit ka dapat priority mo na may interview ka na Kung ano pa ginawa mo dapat pinuntahan mo lang yung ngayong ano pa lang, ng message punta mo na dapat para kinabukasan. Alam mo na, hindi yung on the spot ka na maghahanap. Nako, kalukuhan yan. Diba? Sayang. Sabi ko, hayaan mo na. Sabi ko, next time, bawi ka na lang. Pag may interview ka, agahan mo. Ganun. Hirap. Guys, iwasan nyo yung mga ganun, Filipino time, yung mga requirements. Hindi, dito sa Macau, passport lang. Pag dito ka nag-apply, passport lang. Wala ka nang poproblemahin. Huwag mo na sabihin na, baka di ka na uwi ng Pilipinas, dito ka na sa Macau. Hindi ka na pa-uwiin. Ayun, guys, madali lang dito maghanap basta masipag ka, matyaga, nagpe-pray ka, dasal ka.
Di ba? Yun lang yung talagang gawin mo. Pero kung haluan mo ng katamaran, yung panghihinaan ka ng loob lagi, ay may mga ano siya dyan ng mga Pilipino din ng mga wala din kwenta. Sasabihin ay mahirap dito maghanap ng trabaho ngayon. Pag narinig mo na yan, tapos yun yung inano mo lagi, yan itatak mo sa utak mo, talagang mahirapan ka. Sasabihin mo agad, ay oo nga ano. Pero kung sasabihin mo, ay hindi yan ganun. Kung ika-counter mo yun, sasabihin mo, ay kaya ko to. Di ba? Ganun. Ganun dapat. Hindi ka makikinig sa mga negative. Dapat doon ka sa positive lagi. Pag sinabi na mahirap ngayon maghanap trabaho, sabihin mo, hindi yun totoo. Madali lang. Diba? Kung yun laging tatak mo sa utak mo na madali lang para sa'yo. Diba? Kasi kung anong pumapasok sa utak natin, yun na yun mag-ano sa atin, magre-reflect sa ginagawa natin. Dapat positive tayo lagi. Ganun. Huwag kayong magsasabi na sana pala rin. Hindi, huwag ka na magsana. Sabihin mo papala rin ako. Ganun dapat. Yun dapat yung mindset mo lagi, guys. Diba? Totoo yun sinasabi ko. Dapat positive ka dito. Kaya nga pinunta mo dito maghanap ng trabaho eh. Diba? Kung yun talaga yung pinunta mo dito maghanap ng trabaho, makakahanap ka. Pero kung may mga side ano ka pa dyan, sideline ako, malabo yan. Tsaka sa agency ka mag-apply, wag sa mga dyan sa mga online na naman nagpo-post ng trabaho. Nako, ikakapahamak mo yan, dyan ka madadali. Sa agency ka legit yun lagi kong sinasabi sa mga vlog ko. Sa agency ka mag-apply para legit, diba? Wag ka rin mag-apply sa may mga bayad dyan, maubos lang pera mo. Doon ka sa libre. Kaya nga pupunta ka dito, wala kang pera eh, tapos pipirahan ka pa. Nako, magpa-print ka dyan, hanapin mo lang yung channel, nandyan yan lahat. May mga mura akong in-upload dyan na print ng CV. Punta ka sa may vlog ako dyan, punta ka sa store na yan, doon pinakamura. Para hindi ka na makatipid ka. Yung isipin mo dito is makatipid kasi wala ka pa nga trabaho eh, dapat na magtipid. Hindi yung mayabang ka, gusto mo libre, diba? Wag kang saka ka naman libre pag nakapasok ka na sa trabaho, pero sa ngayon is wala ka pang trabaho, kamunog mayabang, diba? Saka ka na magyabang pag nakahanap ka ng trabaho, diba? Yung focus ka muna sa goal mo, makatrabaho. Wag ka muna tamarin kasi wala ka pa naman trabaho. Saka ka na magbanjing-banjing pag nakahanap ka ng trabaho. Yun. Hindi yung wala ka pa ng trabaho, puro banjing-banjing ka pa. Diba? Mag-online ka pag wala kang ginagawa, online. Diba? Diskarte ka dyan sa mga restaurant, magpasa-pasa ka dyan. Sa mga gulayan, sa mga building dyan, may mga logistic, mga human resources, ganun. Pasa ka doon. Yung mga dyan sa gilid-gilid, pwede yan. Yung mga restaurant, sa mga flower shop, kung marunong ka mag-ayos ng mga flower shop. Kung marunong ka mag-ayos ng sasakyan, mag-ano ka dyan sa mga talyer dyan. Ang dami mong pwede basahan. Doon lang kasi yung iba dito nagpo-focus sa mga agency. Kasi kung dyan ka lang, wala yan. Matagal yan. Pag-online ka rin. Madali lang dito pag sinusunod mo yung tatlong tatlong secret recipe. Yung sipag, tiyaga at dasal. Ganon. Yun lang guys, and sana may tutunan kayo sa vlog ko na to. Thank you so much guys, and God bless sa lahat. Love you all. Always pray.